OSX at wini-welcome na namin kayo sa pangalawang match na araw na to. It's Liquid Echo versus Team Spirit. Labanan ni Sanford at ni Kid Bomba. Isa sa mga fan favorites ng mga Pilipino. Alam mo, para dito sa dalawang players, parang yung fan base pa lang ay napakalaki na. At napakalaki din ng kanilang naging improvement all throughout those seasons na napanood natin sila. Ako talaga excited ako makita ko ano pa yung ibang i-offer ni Kid Bomba sa laban natin. Iba talaga yung labanan ng EXP lane dahil dito nagkakaalaman ko ano nga ba yung mismong ikot ng dalawang team na to. Kasi kung titingnan natin kung ano naging sosyon ng Twisted Minds, medyo naging hindi maganda yung resulta nila sa unang araw ng kanilang laban. Oo, and so far, no, kino-confirm ko din lang kung ano na ang lagay ng ating Group C dahil medyo nakakabigla ang sweep na nakita natin ng Match 1. Kaya naman mamaya i-update namin kayo kung ano nga ba ang implications ng sweep na nangyari kanina. Kaya naman pupunta na tayo tungo sa susunod na kabanata kasama ang Liquid Echo at pati na rin ang Team Spirit na huling nakita natin si Kid Bomba ay nung M5 pa live sa Pilipinas at nagpasabog talaga ng mga magandang play ang team niya noon na iba pa ang pangalan, but this time around of course is Team Spirit at ngayon naman itatapatan nila ang MPL Philippines champion na Liquid Echo. Ngayon i-welcome na natin ang mga players for match number 2 kasama ang ating mga hosts na si Mara Aquino at Sandstorm. Hosts, kayo na to. Well, looks like I believe we are ready for our next set of games, Mara, and I am excited. After seeing a dominating 2-0 win, we're now back here on the Amazon stage. Yep, and now we are about to meet the next two teams to take to the stage and kick off our next set of games. So we're going to be starting things off with a champion team from the strongest MLBB region. Now the Cavaliers have started their dominating campaign in the group stages, dominating win over the hometown heroes, and they're now back to keep their stride. Let's welcome Team Liquid Echo. And going up against the Cavalry is EECA's Dark Horse, where a win is a must should they keep their hopes and dreams alive and continue their journey to see the world here in Riyadh at EWC or MSC 2024. Ladies and gentlemen, let's see if they can keep their spirits intact. Welcome to the Amazon Arena, Team Spirit! Now, all players save for Hiko managed to place top 4 at M5. The question remains, what are they going to do here at MSC? Now they must force at least a tie to be able to prevent themselves from getting eliminated. Meanwhile, their opponent just needs to basically qualify for the knockouts with a sweep. So the stage is set, the players are ready to go. How about we head on over to the studio? I agree. Ladies and gentlemen, this is Liquid Echo versus Team Spirit. If 2-0 ang makuha ng Liquid Echo, ay ma-eliminate na nila ang Team Spirit at aangat naman sa knockout stage ang Liquid Echo. Dahil nga, kabayan tayo dito, nasa Philippine Broadcast, syempre gusto nating makita na Liquid Echo ang umangat. Pero syempre parang mahirap din ang kanilang kalaban dito. 0-2 man kahapon ang Team Spirit. Tandaan natin, kapag kailangan na talaga si Kid Bomba, biglang nagpapasabog yan. Oo, at saka si Kid Bomba kasi dito yung klase ng player na very positive in terms of mindset. So yung mga ganong klaseng players minsan ay talagang pag kailangan ng may kapitan, parang yung inner strength niya, yung inner positivity ay natatranslate niya into
bigger outcome. Dati kasi nagiging glue and yung personality na ng M5 was very, kumbaga nagiging captivating sa iba at nagkaroon nga ng fanbase din mismo sa Pilipinas. So dito pa lang we see how these teams are actually united with synergy. So dito pa lang ata sa loss na nakuha nila from the early stages of MSC, baka ito na nga yung gusto na pwede natin makita from this team. And hopefully, no, sapat ang gutom na yon dahil hindi rin biro ang kanilang katapat. At this point, no, hindi rin natin pwedeng sabihin na tayo ang kapantay at tayo ang tinitignan. Liquid Echo is the champion of the strongest region of MLBB. At kung may isa mang team na talagang tinitignan ng buong EWC, buong MSC ngayon, it's Liquid Echo na tinalo ang world champions in a dominating fashion in the MPLPH region. Hindi biro ang kakalabanin nila Kid Bomba ngayon. But let's talk about the players here. Let's talk about Sanford na isa sa mga pinakamalakas na XP players sa buong mundo. Alam mo, isa din sa dahilan kung bakit nagiging maganda yung performance ni Sanford na rin is with the help of Sanji. Kaya din tayo nagkaroon ng Sansan Duo kasi parang correlated lagi yung kanilang rotation in a way na if ever may hindi mapatay dito si Sanford whenever he does the initiation, parang nandun lagi si Sanji to support his kaduo or buddy. It's all about the follow-up talaga eh. Dahil kung pag-iisipan mo nga naman kung ano ba pwede rumes mo agad sa EX, walang iba kundi ang mid laner. So yung mismong duo na yun, it has been a signature playstyle for Liquid Echo coming from the Philippines at punta din sa mga international stages na talaga naging effective in terms of counterplay and counter objective once maunahan sila or makakuha sila pagkakataon na maka-abanse. Tsaka ito, sorry na ano ako saglit. Naalala ko kasi mga performance ni Sanford before. Parang siya yung type of XP laner na magugulat ka na pwede pala mangyari yun. Oo. Sa moment na yun, naisip niya pa yun. Kaya nga yung mga angulo na magugulat ka na lang na nando na pala siya, na na-zone pala niya. Yung timing is always a nice, maganda talaga ang timing dito ni Sanford at pati na rin ni Sanji. Pero nandito na nga rin kasi tayo sa drafting phase of game number 1. Agad-agad tatanggalin si Chip at pati na rin si Angela at Parames. Tandaan natin, Liquid Echo ang nasa blue side. Kailangan nata magtanggal ng Luoyi ng Team Spirit dito. Na-mention mo na nga dito, yung Uomi, ang Luoyi, ay Ling ay ang pwedeng maging second priority na nirespeto din nila dahil sa unang laban ng Liquid Echo, nilabas nga nila ang Ling which the signature pick ni Carl TZ sa laban nila against Twisted Minds. Ngayon pwede ma-open actually para dito sa game natin, Valentina, na pwede kuhanin dito ni Sanji kasi parang yun yung route ng mga teams natin. Ay, nako, pag hindi in-open yung Luoyi, ewan ko na lang. Luoyi na lang dapat yung bandita. Please lang, parang sa Team Speed. Kasi if ever, di ba, Echo Express, mabilis na kasi naman play. Bigyan mo pa ng Luoyi. Real lahat yan. Yan ang real, walang pake, lahat ng diversion, dire-diretso sa mga team fights right after objectives. And I remember no, kung Luoyi ang usapan, si Sanji ang isa sa mga pinakamagaling na Luoyi so far, not just in the Philippines but also in the world. Kung titignan niyo po ang Team Spirit, baka may pamilyar na mukha. Nandiyan po si Coach Vren na ngayon ay magko-coach para sa Team Spirit entering MSC 2024. Dalawang Pinoy pala dito ang magtatapat sa mismong draft pa lang. So open ang Luoyi na pinag-uusapan natin dito. Harith ang naging option ngayon ng Team Spirit dahil ayaw nga nila yung mga ganong klaseng power picks. Ito na nga ba ang opening ng Liquid Echo na kunin? Will it be an assassin or will it be the Luoyi? Parang naman pa ayan, ginawa na nga yung Luoyi. Confirm na nga. Kasi parang hindi mo naman laging makukuha. So better option nga talaga sa kanila. Kasi pag kinuha nila yung Valentina, hindi naman guaranteed na lagi mo mahanap si Luoyi para sa diversion. So pwede dito kuhanin nila yung Arlot. Kasi mahirap din pag binigay nila dito kay Sanford. Pero meron pa kasi ditong Benedetta na pwede kuhanin. So Roger and Minotaur. And ito lang yung observation kahit yung first series. Pero mga teams talaga na hindi nila or priority nila rather yung Minotaur. Kasi kanina din 2 games nag-Minotaur. Oo, and kung babalikan natin kahapon, isa lamang ang talo ng Luoyi. Kaya naman medyo delikado ang Team Spirit dito. Despite having the Minotaur and the Roger, I would say that Liquid Echo right now is winning the draft considering that not only do they have one of the most powerful XP laners, na by the way, comfort pick din ito ni Sanford, at pati na rin yung backsha ni Carl TZ. Medyo tagilid ang vapor for the side of Team Spirit. Dito pa lang sa presence pa lang din ng Yuzong to add to the thought na ginagawa mo doon, Omi. Dahil kung pili nga ngayon ng mage laner, ang Team Spirit mas magiging delikado yung pagiging pwestuhan nila dito, especially kung gumagamit din sila ng Farsa. So dito pa lang Novaria, a better option dahil nga merong Yuzong. So following up through
through the next ban, ito na nga yung pagbawas ng mismo paka-focus on the marksman ng susunod ng mismong team spirit. Ganda na Novaria kasi mahanap mo din kung saan nagte-teleport if ever. Yung mga skills niya kasi pwede lang pang vision, panagkataon. Kailangan nila dito ng medyo mabilis din mag-jungle na hero. Actually, pwede nila i-convert yung, ang hirap pala, Roger tsaka Backshot panagkataon kung i-jungle nila. So, for the bans, probably could be more on the experience na para dito kay Coach Fred. And speaking of Coach Fred, isa siya sa mga coaches na mahilig kasi mag-counter. Counter-duck yung strength nila. So, Florin, ang kanang ibaban dito para walang same concept na healing. Same with the Minotaur. Shredder, pwede nga mag-carry dito eh. Oo. And not just the carry, but the Claude as well. Tanda natin yung Novaria, ayaw ng Claude. Ayaw. The moment that the Claude is picked against the Novaria, alam ng Novaria na hindi siya pwedeng basta-basta magpakita as long as the BMI is still available para doon sa Claude. Last two bans para sa kamay ng Team Spirit versus the Liquid Echo. Tarja, ang magiging huling ban nila, baka mag-a-assassin pa ang Team Spirit. Pwede pa kasing flex talaga to yung Roger. So dito pa lang we're about to see na pwede magkaroon ng shift yung mismo team spirit in the last two stages. Or the two picks rather on this draft. So Edith, I mean sinasabi ko na Ate Chantel, what are you thinking here? Parang pwede yatang Hayabi para dito sa Team Spirit if ever. Para may sarili lang siyang buhay. Pwede siyang mabilis para sa kanya mag-agaw dito sa Backshot if ever. Tapos parang hindi niya mahaharangan yung pattern nung Roger nila pag nagkataon. Now, Team Liquid Echo, meron sila ditong XP. Meron din silang jungle na nila. Yung top hero, actually, pwede din sila mag-chow eh. Since uso naman na yung chow, why not? And itong Baras na to, hindi rin to sure kung sa jungle to mapupunta. Kahapon, ang dami nating nakitang XP lane Baras na naging effective din naman. I wouldn't say healthy ang kanyang win rate, pero nagagawa niya ang trabaho ng XP lane ngayon. I agree with you dahil mismo rin dito, kung mapapaisip din ako kung ano nga bang gagawin ni Barats kung mag-detone as well. If it's a stationary position na pwede talagang kunin or i-burst kaagad yung Barats ito. So in a way, either siya yung magiging setup o siya yung magiging jungler. So malalaman natin ang the last pick. Pero Nathan nga ang magiging sagot dito ng Liquid Echo for Benny QT. Hindi Claude ang naging solusyon na dito. Oh no. Ay, nako po. Field up. Ang bilis bigla dito ng naging lineup na Echo. Sabihin ko pa lang sana kailangan dito ng magandang space para sa Nathan para na-compensate na agad kasi yung vision na ibibigay niya, it's a lot easier para dito kay Sanford and even Cartesi na maiwas na madala dito kay Benny Cutie yung team fight. So, kompleto Ricardo sila. Meron pa silang pang vision din. Napakabilis. Hanapin si Novaria pa nagkataon. Sobrang bilis ng lineup na to, kapatid. You have the Matilda, may Dragon ka pa, meron ka pang gulong, may ulti pa na Loyi. Anytime na gusto ng Echo Express o ng Liquid Echo na makahanap ng papatayin ay madali silang makakapunta doon. And what a draft na nagmumula kay Coach TikTok. At para naman tapusin for Team Spirit, ang kanilang kukunin ay ang Claude. I would say very generalist ang kanilang komposisyon. Yeah, and looking back on how the setup will go, may Minotaur nga, may latag din mula sa Novaria. It will all depend on how the layer of those skills ay pwedeng lumabas sa Team Spirit. At tignan nga natin kung aangat ba ang mga Pilipino ngayon in Team Liquid laban ng Team Spirit. Ipapatunan namin kayo sa aming casters, Brigida and Raymar. Kayo na to. ng Pilipinas kontra naman sa Team Spirit at ngayon ay matutunghayan na natin sa wakas. Alam kong maraming nag-aabang sa ating viewers sa kasalukuyan sa kung ano ang mga mangyayari para dito sa labang ito. At sama-sama na nating tignan kung ito nga ba ay magpapaigting sa kung ano na ang current na talagang nagiging estado ng Pilipinas pagdating sa kung anong inaasahan mula sa kanila ng buong mundo. Brigida, I cannot believe my eyes. Kung isa kayo sa mga thunders ng esports. Yes. I cannot believe na nakikita ko Team Liquid Echo kontra sa Team Spirit sa Mobile Legends Bang Bang. Oo. Ang laki ng logo. Oo. Sa ating slightly curved
screen, by the way. Parang hindi lang slightly curved eh. Hindi ba? Ang ganda ng, grabe talaga yung curve nun. Oo nga, iba. Parang wave. Naka-S na talaga siya. Oo. Halos ganun na. At ganoon na lang din kasi kalaki ang pwede nating, or yung labang ito para sa maraming manonood, especially for the Filipinos na, syempre, noong debut pa lang o Diyos World pa lang ang kukunang ito. Sabi nga ng ating panel kanina, magmula pa doon sa Pilipinas ay marami na silang napabilib. So ito ay isa na namang pagsubok. And again, even for Team Spirit, para kina Kid Bomba dyan, very vocal naman sila eh. Oo. Na excited sila talagang tumapat sa mga teams mula sa Pilipinas, teams from the strongest regions. Kasi doon talaga nila na mas natutunan. O doon sila nakakakuha pa ng learnings. Pero speaking of, kakabanggit lang natin kay Kid Bomba. Pinuntahan na agad siya. Na-force out na yung flicker dito ng Parats. So, kulang ng isang importanteng abilidad para sa pag-set up sa teamfight. Pero grabe, yung Liquid Echo gusto talaga nilang patrasin yung Parats na ito. Yung siya, essence, yung residue na hinigop dito ng Yuzong. Hindi sapat yung damage na mabibigay kay Kid Bomba. He's gonna be forced back. But 8 seconds bago mag-spawn ang unang turtle sa laban, si Carl Tizzy. On his signature back siya, nagbibigay ng vision. Medyo templado, no? Yung nakikita nating ikot from Team Spirit. Kasi nababanggit previously, lalo nung day 1, parang nag-experiment or medyo nagte-testing pa yung Team Spirit. But today, even from the drafting phase pa lang, ramdam mo na mas tinatry nilang i-calculate pero ito na agad yung Black Dragon form mula kay Sanford na parang hindi mawawala pag may objective take ang Liquid Echo or kahit wala kang kalabang kita, kailangan, tingnan mo, ganina, kinas niya pa rin. Oo, zone out lang, pang zone out. The Filipino Dragon. Sanford, na Liquid Echo. And of course, Liquid Echo, dahan-dahan lang muna nila yung approach. Pero Team Spirit, alam naman nila na mangyayari siguro na hindi na nila makuha yung unang turtle. Pagkatapos ng na-force out nila yung flicker, tapos napauwi nila yung Kid Bomba, parang yun na yung signal na okay, talo na yung EXP laner namin para makapwesto sa unang turtle. So, that means si Sawa yung sinasabi ng pro player yung tinatawag nilang inaaurahan. Oo. Para lang makakuha ng vision, ganun. So, yun, Team Spirit, tignan natin kung makakahanap sila ng play. Baka sa opposite side ng mapa. Kasi yung mga rotation ngayon ng dalawang jungler, si Carl TZ lagi pataas. Pero si Marl naman lagi pa baba. Baka sa gold lane naman sila mag-next week. Next sequence. Kwento pala ng mga umaaura rin. Oo. Nakikita nating series para dito sa second game na or match natin of the day. Kasi yung previous or first match natin, punong-puno lang aura mula doon sa Homeboys. So dito naman, sino yung mas makakapagpakita nun sa pagitan ng dalawang team to? Dahil napakatahimik kung tutuusin no laban natin, no Renmar? Wala pa tayong casualties, kills whatsoever. At pag nagkakakitaan sila, ipupursue nila kung ano yung tinatry nilang gawin. Yes. Pero hindi nila i-attempt na mag-engage doon sa kalaban. Oo. Yung parang courting phase muna. Wala pang engagement. Oo, wala pa. Wala pang commitment. Matagal sa bagay, matagal naman usually yung courting phase. Oo. Engagement kasi ano na yun eh. Commitment na kasi. Sure na yun eh, sure. Hindi pa ready mag-commit. Oo. Team Spirit yung mga galawan nila nakita ko ngayon, parang sila eh. Naaalala nila yung nangyari sa kanila noong group stages, nung kinalaban nila nung unang araw ng group stage natin, nung kinalaban nila yung Hope Boys. Natalo lang sila ng dalawang team fight sa Lord, na wipe out sila dalawang beses yun, natalo sila ng laro. Pero yung Black Dragon form nila, pag na dito, ni Sanford, papasok na yung mga miyembro ng Team Spirit, si Cartizzi pa rin makapag-retry ng Turtle. First blood, mapupunta sa Liquid Echo, mapipitas nila si Kid Bomba. Ito na yung diversion, Sanji and Benny Cutie, surprise from out of nowhere, nahuli doon si Marl, Liquid Echo. Ito na ata ang umpisa ng snowball nila. Yung pinakahihintay natin na aksyon ay naganap na rin sa ating turtle at nakita natin kung papaano naging mas tansyado talaga ang Liquid Echo doon. Binay the book lang nila, yung usual na ginagawa nila kapag may turtle objectives, di ba? For the second time around, nagkaroon na ng Black Dragon form, guys, very timely din yung paggamit ng Petrify. Pero yung pagkakasecure ni Cartizzi ng objective with that retribution na kinonvert nila agad-agad sa hindi sobrang overextend na aksyon, pero nakakuha pa rin sila ng more than just the objective.
game. Napaganda lalo yung early game nila. Tas off the broadcast, nag-uusap tayo na yung Claude last pick, it was a reaction just to the global presence na dinadala ng Liquid. Oh, pero si Kid Boba, delikado pala dito doon sa top lane. Konting tapos siya lang, mahuhuli siya. Si Sunset Lover, ito yung tulong niya para kay Kid Bomba. Sanji, ginamit yung flicker para makatakas. Anyway, as I was talking about, yung Liquid Echo dito. Pwede lang sila mag-rush ng Blade Armor. Mahirapan na dito si Hiko eh. Oo. Tapos tingnan mo, yung first item kagad ni Carl Dizzy, nag-Blade Armor na siya kagad. And ata, nakapantalon si Sanford. So baka siya rin mag-rush ng Blade Armor. Nangyari na. Unti-unti na nilang sinasagot ang damage or ang main damage dealer ngayon ng Team Spirit nang hindi pa nga niya nakukuha Oo. yung items niya at this point. Pero also applicable for Marl as the Roger. So mas na-deny nila ngayon yung early game potential na pwedeng makuha ng jungler dito ng Team Spirit. Pero kinagandahan din naman, sabay pa rin or pantay no, yun nakikita natin yung levels, yung junglers natin, hindi pa rin sila masyado nahuhuli. Bigla na lang lumabas eh. Oo nga eh. Mago eh. Si Turtle na naman, nandyan nagparking sa gitna ng venue. Naman nasa likod. Oo. Ingat ka. Okay lang. Pero grabe ang considerate ni Pagong. Wala siya masyadong inistorbo na. Kaya nandiyan lang siya sa gitna. Just chilling. Ito kasi, pinuntahan siya una. Oo. Hindi siya una ng Liquid Echo. Pero itong mga diversion na to nakakatakot. Tingnan mo naman! Okay. Hiko! No! There goes the jungler of the Gold Laner ng Team Spirit. Surprise! Diversion naman dito ng Liquid Echoes. Nagiging signature na nila yung paggamit ng Low Yi. The fast-paced Echo Express. Ngayon, dahan-dahan yung Express. Pero grabe si Kid Bobo. Ginamit yung flicker para makapag-Dentarus welcome. Delikado ata yung pwede ng Team Spirit. Pero gamit ng Minoan Fury sa Sawo. Surprising engagement galing sa Team Spirit. Sinurpresa yung Liquid Echo. Pero ito na yung Filipino Dragon. Very cute din nag-entropy. Ito na yung battle dito ni Sanford. Marl at naman Kid Bobo Palado. Dalawang miyembro ng Team Spirit. Ginatihan ng Liquid Echo. The trade goes well para sa Liquid. Gusto kong sabihin at i-highlight yung mga XP laners natin dun sa laban na yun. Pero ang sakit na ng damage ngayon ni Hiko. Nakapag-ipon na. Sabihin mo ba nung Star Shatter na biglang hinabol ni Sunset Lover dun sa kabila at ngayon. Meron na naman ito. Ay, pero mukhang depensa lang gusto nila. Pero ang sakit ng damage ni Sanji at ni JB Hiko. 50% ang bawas kagad. At kita natin yung mga kabayan natin dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Wow! Palitan nyo yung pwesto ng Sigat H. Naging Echo. Baligtad nyo nasa first floor. Oh. Kailangan na nagkapalit yung O tsaka H. Pero Echo. Echo. Makasunog, same pa rin. Pero grabe ang sakit natin dito yung damage ni Benny Cutie. Grabe yung entropy. Killing spree para sa Nathan. Para kay Benny Cutie. At yung Torres sa gitna hindi mapabasag ng Liquid Echo pero lamang sila. Yan ang Nathan na namimiss na natin, ha? Oo. Matagal-tagal nang hindi lumabas ang Nathan para dito sa ating MSC. And now na nakita natin siya sa kamay ni Benny Cutie with 3 core items already in his hands. Na may 2K gold lead din compared sa kanyang counterpart or sa kanyang katapat na si Hiko. Makikita mo na bakit kahit yung pinakamakukunan na membro ay agad-agad natutunaw. Pero ayan na naman, nag-commit sila kay Bomba. Delikado, si Carl ang nahuli dito ng Tetras. Pero grabe! Out of nowhere, Benny Cutie! Ito na yung bagyo ng Liquid Echo! Akala natin si Carl hindi mahuli, pero si Sawan, si Kababa, nahuli naman dito. Hindi ko nag-place into it, pero yung Petrify! Yung combo ni Sanford! Nahuli yung Gold Laner, pero lamang yung Liquid Echo sa trade. 3 for 1! Ang pagpasok ng bagyo sa kung saan naganap o doon sa gitna kung saan naganap ang ating recent team fight. At balikan natin yan sa ating STC replay. Kita-kita dito. Ito yung Nathan na okay lang mag-entropy. As in, entropy papasok. Kasi napakataas na talaga ng kanyang nagiging damage output and well supported siya dito ng kanyang mga kasama. Napangiti pa ng slide doon si Carl kasi narinig niya ang cheers at hiyaw ng mga kababayan natin na nandoon sa ating Amazon Arena. At ngayon dito naman si Kid Bombay medyo may iwan mag-isa yata. Oo, pero si JP na-poke habang lumilipad sa ere. Ang ginagamit niya, yung circling Benny Cutie, pumasok dito, ginamit yung entropy, medyo delikado ata, pero with the stage, ginamit ni Benny Cutie. Wipe
pa siya. Hindi siya mahuli, pero si Sawa, ano ko yung nakap? Double nakap, pero makakalipat siya palaban. Tinulungan ni Danny Jamie. Sanford napitas doon si Sawa. Give up na. Ginamit na yung flicker para makatakas. At Liquid Echo, tinutuloy-tuloy lang nila. Pero natamaan doon si Benny Cutie ng Star Shatter ng Novaria. Sabi nila, dahan-dahan muna. Nagawa na natin yung trabaho na gusto natin gawin. At hindi ba supposedly ay dapat nawala na dun si Benny Cutie? Oo nga, imuti ka na eh. Pero yung clutch heal at clutch heal. Ay, naku po, siya naman yung nahuli dito. Si Hiko hindi mahuhuli ng burn damage. Tinutuloy-tuloy lang ng Liquid Echo. Out of nowhere, sabi nila, dahan-dahan muna yung Echo Express, guys. First stop, second stop. Pagdating sa third stop, ang bilis na ng takbo, naging bullet train. Ito pala yung wala palang speed limit sa Land of Dawn. Oo. At ganito kabilis ang ating mga nakikitang pangyayari sa pagitan ng Liquid Echo at Team Spirit. Pero very difficult situation ito para sa Team Spirit to kung iisipin mo kasi ang pinaka magiging reliable wave clear lang talaga nila dito na hindi kinakailangan lumapit ng sobra ay si Sunset Lover. Oo. Si Hiko ngayon, kapag ka na-timingan, narinig tayo ng mga kababayan, by the way, binaligtad na nila yung agent. Yay! Pero pagka na-timingan din kasi rito si Hiko, na by the way, ang daming pang-timing. Uy! Okay. Delikado to. Okay lang. Makakunat na dito si Carla tsaka kulang pa ng dami si Hikoy. Kumakating onti. Yep. Pero hindi pa ganun kakati. Yung kati na hindi mo kailangan kalbutin. Yung andun lang. Pwede Diba mong minsan gisnahin. ginaganon, hina-plus mo lang konti lang, ganun lang. Kasi hindi pa naman, ganun kakati, okay lang. Pero, respeto rin naman ata ng, or hindi naman ata, pero sigurado na respeto ng Liquid Echo yung timing ng Team Spirit. Kasi di ba biglang umpisa na lang sila na tuloy na engagement. Kasi alam nila, kung tinuloy pa nila yung dahan-dahan na approach, edi baka makapag-power spike yung Claude. Pero dahan-dahan sila, then at some point, na-realize sila, guys, bilisan na natin to kasi oras na ng Claude, kumakati na onti. So, yun, dito na tayo sa point na Liquid Echo, yung may lamang. Yung kanilang kilometers per hour ay unti-unti lang nilang nire-ramp up. Oo, liit ng baras. Ginamit na, yung Flying Dragon technique! Grabe, sinone out! Paglakas niya dun sa dispersion. Diversion pala. Benny Cutie na nga yung nagpa-frontline dito. The Liquid Echo in the zone. Nakita na namin yun. Kaya naging manong Filipino Dragon si Sanford. Nakita na namin yun sa isang tournament a few weeks ago kung saan nag-qualify yung Liquid Echo. Yung The Flying Dragon. Hindi, lumilipad naman talaga yung dragon. Pero the teleporting flying Dragon. Okay, teleporting flying dragon. Salamat, Brigida. Pwede na kayo mamili doon. Kasi either way, ay nakakagulat talaga yung dragon. Kasi alam mo, kita na eh. Oo. Kita naman na dito ni Kid Bomba or ni Sawo doon sa nakikita nating brush ko sa naka-community ngayon na may magda-diversion. But to think na yung magda-diversion ay hindi basta-basta nakatapak sa lupa. Oo. Sa halip ay lumilipad sa ere pa. Paano mo agad o marereactan yun? Pero ang sakit nakakatunaw na May sakit ako Carl Daisy, dahan-dahan, pero papasok na dito. Ito na naman yung Flying Dragon ni Sanford. Pero si Sawa, with the knockup, hinahanap niya ata yung magandang entry sa pag-flicker at ultimate niya. Pero sabi dito ni Sawa, guys, calm down. We will relax. We will defend. And Team Spirit, makakadepensa nga. nakapag-depensa nga sila rito. At si Benny Cutie ay sobrang nagiging maingat lang din. Hindi pa masyadong nagpapakita or involve ang kanyang sarili. Naging successful din naman ang Liquid Echo na makakuha at least ng isang inhibitor turret kontra sa Team Spirit. Pero gradually, yung damage na naiipon ng Team Spirit ay unti-unti na nating nadarama. So, ipipilit at sisiege na nga ba ito ng Liquid Echo? Kala ko may dragon na naman eh. Lalabas mismo sa likod nila sa loob ng base. Pero delikado si Sawa, ginamit yung flicker na force out yung flicker para hindi siya mahuli ng stun. Nang back siya. So, isang importanteng skill para sa Minotaur. Pero grabe na higop nung dispersion rotation si Kid Bomba. At yun na nga, lamang yung Liquid Echo para sa siege na ito. Oo, tapos nandito na yung Black Dragon form na mukhang sisimulan ni Sanford yung laban. Pero madedepensahan pa naman ito kahit papaano ng Team Spirit. And kung babalikan natin yung nangyari kanina, kailangan mo talagang ingatan kung ikaw si Sao, kung paano ka mag-engage, ano? Oo. Kung mabilis reaction time ni Benny Cutie. Oh! Speaking of Benny Cutie, biglang na-burst down si Sunset Lover. Pwede niya kasi i-superposition si
Sawo, tapos hindi na siya makakatuloy. Oo, yung anong oras na ba dito sa Riyadh, Saudi Arabia? 38. 12:38 pa. Mahal ni Sunset Lover yung sunset. Pero mga 5 oras pa, 6 na oras pa yun. Right now, it's Benny time. Anytime. Unti-unti na rin nagiging hiko time. Pero kasi ang problema, etong si Benny wala pang nakakahanap at abot sa kanya. Easy with the sun sa ilalim ng Torres. Hawo, wala siya makuha na gamit yung dispersal sa Sanji. Napakain ng blazing duet galing kay Higo. Ito na nga yung damage of cloud. Kailangan mag-ingat ng Liquid Echo. Diversion out para sa kanila. Discipline. Discipline. Kala ko ilalagay nila dun sa may likod tapos kukulatin with another play. Ako rin eh. Pero, di ba, at that point, kung ikaw ang Liquid Echo, nasa inyo na yung kalamakan, reset is key. So, ito na, biniburst down yung Lord. Mga yung Team Sweden, sino makakuha ng retribution battle dito? At nakukuha ni Mars! Pero yung knockup, ito naman yung set. Si Benny Kuti wala. Team Spirit from out of nowhere. Mapapaikot ata nila yung laban na ito. Liquid Echo, wala silang damage. Sanji nandito pa rin. Si Carl Tizzy makaka-out. Wala pa dito si Sanford at mukhang maghanap ng laban natin ng Liquid Echo. Gusto pa nila habulin yung mga membro ng Team Spirit. Star Sander, hindi magkoconnect. Si Carl Tizzy nakita si Hiko. Ito na yung diversion. Papasok pa doon si Sanji. At pumasok pa si Sanji! Hiko napitas! Walang gold laner para sa Team Spirit. Pero kailangan tumakbo ng mga membro ng Liquid Echo. Na kailangan nilang iwasan ito, meron pa silang Lord na poproblemahin dito sa bandang itaas habang sina Sunset Lover mukhang nagpupursige. Binabato yung mga Star Shatter at kukunin muna ni Marl yung kanyang orange buff. Pero ayaw ng pababain ito ng Liquid Echo. Mukhang gusto na talaga nilang patumpahin yung Lord dito bago pa ito makalakad papalapit doon sa kanilang farm or sa jungle. At magiging matagumpay sila sa depensa pero yung Team Spirit unti-unting bumebuelo na. Hiko time. Yun yung sinabi mo kanina, Brigida. At andun na nga tayo. 17 minutes in. Yung Claude nakapag full build na up to our Rose Gold Meteor. Yung nakita natin ng mga surprise engagements ng Liquid Echo, kailangan na unting mas kalkulado. Pero ang ganda rin yung response na ginawa ng Liquid Echo ha. Hindi pinayagan yung Team Spirit makapwesto para makapag-push sila. At yung before nung Lord ay nagkaroon naman din talaga ng attempt kung tutuusin. Kaso syempre, hindi siya yung tipong napormahan na engage from Liquid Echo. It was more on napilitan lang silang mag-react that way kasi bine-burst down na siya talaga ng Team Spirit pero nahanap si Hiko. Speaking of Hiko time, may magda-diversion ba dito sa bot? Lahat yata nandito na! Okay, yung minion waves wala pa dito para sa Liquid Echo. Ginamit nila yung lahat. Pero kailangan mag-back ng Liquid Echo. Wala sa forma. Dami Yung pa. minion waves nila. Oo, dami pang pwedeng gamitin skills doon ng Team Spirit. Nakakagulat yun kung in-engage yun ng Liquid Echo. So ngayon ay medyo mag-iingat din muna. Uy, ang sakit din! Ang sakit, besh! Sakit din nung nakita nating damage from Sanji right now. Hindi lang mga Star Shatter yung problema ngayon ng Team Spirit. Naman, gumugulong-gulong na naman yung Liquid Express eh. Oo. Pero okay, dahan-dahan. Nadahan muna. Again, napunta tayo sa late game. Oras, potential para sa Team Spirit. Papaikot talaga. At baka makuha pa nga nila yung ayaw natin na mangyari dito. Yes. Pero Liquid Echo, yung maganda naman sa kanila, sobrang lamang sa tore. Okay. So ngayon, kailangan muna nilang panghawakan ito. Hindi nila pwedeng hanapin na ang mga laban na hindi papabor para dito sa Liquid Echo kasi nakita natin yung pagbabackfire nun sa kanila earlier. Pakiramdam ko lang kung Liquid Echo ka ngayon nagiging dito sa inhibitor turret sa tape. Pero wow, speaking of nag-iingat, nakalahati dun si Hiko. Oo. Puti na kapag ano siya, BMI out. Pero Liquid Echo, mag-rush sila ng Lord. Nag-call ng play sa taas para makakuha lang ng informasyon at diversion. Hindi yung ultimate ng Loyi, but the literal word diversion. At nakuha nila yung Lord at yung Torres sa taas. Sobrang bilis nung shift. Oo. As in, nag-attempt silang gumawa ng play dun sa taas. Nagawa nila mapareact to a certain extent si Hiko, pero hindi nila finul out commit kasi meron silang next na pakay in mind right after nilang magawa yung napaka-late or yung attempt lang na yun para dito sa or kontra sa Team Spirit. And now they have the Lord, nagpaparsya sa middle lane at nandun na si Cartizzi umumpong pero nag-whiting wind pa out at eto na yata ang laban. Marl Pulado, ginamit na dito yung ultimate ng Novaria at yung Liquid Echo, dahan-dahan nila. Binabawasan yung mga miyembro ng Team Spirit. Kimbo, papahuli ni Benny Cutie. Pero si Benny Cutie, kasakit ang dami nakuha niya. Nakapag-importanting sa ginamit yung ultimate niya rin. JP, yung shields ng Mateo!
yung Liquid Echo makakakuha ng game number 1. Danny JP with the clutch heal and shields. Kasalanan talaga ni JP ang mga clutch shield na yon at kasalanan din ni JP kung bakit nabuhay ang favorite Beanie member natin na si Beanie Cutie. Ang OG Bloom na hindi pa nag-exist yung Pantropiko, nauna na siya. Oh, naramdaman niya talaga yata. But I gotta say, sobrang ganda na naging laban na yun. Nakita natin yung potential from Team Spirit. It just so happened na prepared outside ng, or makikita mo yung difference pagdating dun sa lakas ng loob sa mga most crucial na moments and decision making na rin ng side ng Liquid Echo. Lakas ng loob at ang lakas ng Pinas sa ating nakita dito going back to the highlights. Ibang klase naging play nila in the last crucial moments, especially ito na madami silang pagkakataon kung na yung mismong backline ng Team Spirit ay lagi nilang nape-penetrate. Ayan, looking at the highlights here natin ng STC, makikita natin na talagang napaka-dominating ng game na to for the side of Liquid Echo, kung saan nagamit talaga at nasulit ang diversions na binabato nila Sanji at pati na rin yung mga mobility spells na meron sila Sanford at sila Carl TZ. Oh, namagit mo dito si Sanford na dami mga moments na hindi natin ina-expect na bigla na pala siyang nandun. Akala natin safe na yung Team Spirit every time na matapos yung team fight, yung pala meron pang added na backup para dito sa side ng Liquid Echo. Ito yung mga moments na akala natin madedepensahan ng side ng Team Spirit, pero nagkaroon ng mga immortalities, so nanaig pa rin ang fast hands. In those moments na pwede pa sanang mabawi ng Team Spirit, Hiko commending on how he was so good in the spacing. Kaso nga lang, Daddy JP, kasalanan mo to. Dahil na-save nga ang buong Liquid Echo sa pa-wipe out na posibleng depensa ng Team Spirit. Yeah, and Team Spirit, with that loss, kailangan nilang manalo ng game number 2 considering na they face possible elimination kung sakaling masave sila ng Liquid Echo at hindi